Hey guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng X-Step Jeremy Lin 2. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganito naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Medyo late na nga noon yung performance review nito. Parang naisama ko na siya sa best budget shoes of 2023. Bago ko to nagawa, no? Pero okay lang, lagi ko nga sinasabi, better late than never. Are you sure about that? And syempre nung sinama ko to sa aking top 8 budget shoes, marami naging curious bakit ko yun naisama. And ito na ang kasagutan guys, samahan nyo na ako, i-review na natin to, let's go! Main shoes ni Jeremy Lin na for me parang so far ito yung best. Lumabas na yung Jeremy Lin 3 no, pero hindi ko pa siya natatry. Yung Jeremy Lin 1, hindi ko pa siya natatry, pero so far kasi sa experience ko sa pagre-review ng sapatos, parang ito yung best, yung main version na version 2. Unang-una ano yung itsura niya, parang mas gusto ko to kaysa dun sa SE, no? Tingnan nyo naman yung artistic na pakakagawa nito, no? Wow! Lalo na itong colorway na to. Maraming colorway by the way guys ha. Parang mga 5-6 na colorway. Sobrang dami. Wow naman! Wow! Tingnan nyo naman pati yung loob. Wow! Napakaganda ng details. Napakaganda ng pakakagawa. Oh my god. Parang pwede nyo siyang pang collection lang. Diba? Sana all. Ayan o. Pati yung details ng logo. May mga bulaklak dito. Pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material, no? Nandun naman na tayo sa itsura niya. Mid-cut po ito, unlike dun sa SE version, no? So, parang for me, mas bagay siya sa mga wing player, no? Or kahit power forward kasi very supportive nga to. Pang bigs, no? For me, pang bigs talaga to. Kasi uppers pa lang niya guys, very supportive na. Knit uppers yung ginamit dito, no? Pero very close, no? Nag-prioritize siya sa support talaga. Maraming infusing. No, ayan, infusing dyan. Puro infusing. Actually, pati yung artwork niya, pati yung design niya. Kung nakikita ba na maayos, ayan. Yung mga bulaklak-bulaklak dyan. Infusing din, ayan, no? Pero very supportive talaga. Yung uppers pa lang ulam na. Nice. Kumbaga yung uppers pa lang, pang sentro na kagad, pang bigs na. Siyempre yung pinagmamalaki nilang TPU plate, no? Ito. So yung mga lateral moves mo, mamaya pag-uusapan natin yan kasi covered ka. Very supportive na sapatos. Speaking of support, ito pa. Yung external heel counter niya, may TPU na naman na napaka. Grabe guys. Hapatigas, napaka-firm talaga nito. No, which is gustong gusto ko. And ito guys, carbon lodi, napakalaki ng carbon fiber niya, no? Carbon fiber siyang plate na arc support na rin po. Yeah, boy. No, one piece na siya, napakaganda. And kung carbon fiber and kung ganito kalaki, tingnan nyo naman, napakaganda po talaga, no? And gumamit din po to ng X-Step Boom na cushioning. Yung shape niya, no, gustong gusto ko. Actually talagang kahit yung ano lang niya, yung silhouette lang niya, gustong gusto ko na. So dahil dyan guys, mabibigyan ko to na mataas na score kasi premium na premium. Premium na premium tignan, mamahalin tignan. Karapat dapat lang talaga siya na maging mainline shoes ng X-Step. So iskuran ko na to 10 out of 10 po talaga sa aesthetic and material. Pogi. So sa aesthetic and sa material, lahat na pinaka-premium, pinaka-high-tech na technology ng X-Step, nilagay na nila dito. Grabe guys. 10 out of 10. Kahit nga 11, bibigyan ko pa to eh. No? Hindi, wow. No?
Anyway, next punta na tayo sa traction and outsole. So, translucent rubber outsole. Ang pattern niya is more on letter X and may mga 7 eh. May mga 7 din na pattern. May mga nakalagay 7. Ayan. Which is yung jersey number nga ni Jeremy Lin. Extra grip technology po ang ginamit nila dito sa outsole nila. So, panalo po talaga yung traction nito. Talagang extra grip naman siya. Pero, hindi ko siya ma-advise talaga pang outdoor. Kung gusto mo yung kapatid na lang niya, ito na lang na SE version. Talagang matigas talaga yung no? Pang outdoor talaga. So yun guys, score natin dito. Mataas pa rin naman, bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10 kasi top tier pa rin yung traction and more on indoor basketball lang po ang laruan niya. Okay? Next, punta na tayo sa safety and support. Ito talaga nagsha-shine to sa safety and support. Unang-una guys, yung uppers niya, no, net material na puro infusing. So, kung gusto nyo talagang outdoor pang laruan nito, tatagal to kasi puro infusing kahit mag-toe drag kayo, no, kahit magasgasan siya, talagang medyo rugged siya. Medyo rugged yung uppers niya, no. Net na very enclosed, very supportive. So, okay na okay yung lockdown dyan. Uppers pa lang. May TPU plate ka pa dito, no, na umaangat. Ang kagandahan pa guys, no, konektado siya dun sa lacing system. Ayan siya, nakakonekta siya dun. So, pag hinigpitan nyo to, talagang magdidig in, talagang gaganda yung support. Okay din naman yung, outrigger niya, no? Kahit pa paano meron. So, anti-tapilok din po yan. Isa pang anti-tapilok system is ito, no? Yung napakalaki niyang carbon fiber shank plate na tinatawag nilang 3D ergonomic X-fiber carbon plate, no? Lahat talaga pinapangalanan nila, which is for me okay lang, no? So, yung torsion plate na to, syempre, twisting support, anti-tapilok nga, and arc support na rin. So, sa mga flat-footed nating mga ka-bowlers dyan, no, good to go kayo dito. Kahit flat-foot kayo, pwede nyo tong gamitin, no? Plus, yung perfect na binibida ko kanina. Ito guys, no, yung heel stereo TPU stabilization system nila, talaga namang ramdam na ramdam mo, no? Ang heel counter ang pinaka-importante for me, kasi kung talagang very supportive yung heel counter mo, mas may iwasan yung tapilok. Kasi sa experience ko, yung dati may mga nagagamit ako na halos parang running shoes yung heel counter, boom, natapilok talaga ako. Madali ako matapilok by the way guys, madali ako matapilok, no? Parang ako Stephen Curry. It's time to stop! It's time to stop, okay? Wow. No more! So kahit dito guys sa medial side, puro infusing. So pag hinigpitan mo to, no, magdidig in talaga. May lubid na hanggang sa baba. Ayan, no. Yun, no. Makikita naman dyan. Ayan siya. So guys, sinabi ko na strong point, safety and support. Obviously, 10 out of 10 po ito sa akin, no? Talagang mararamdaman mo secured kapag gamit mo to. No, kahit mag-tumbling ka sa basketball court. Okay yung pangalan. Ito yung perfect na heel counter na napaka-comfortable, di ba? Next, punta na tayo sa fit and comfort. No? Pinag-usapan naman na natin yung perfect na heel counter na napaka-comfortable, di ba? So, yung heel counter niya, guys, sinabi ko na malambot pa rin enough para maging masarap pa rin yung pakiramdam nyo pag naglalaro kayo. And padded naman. Well, padded naman po siya. And pati yung paligid niya guys, kahit dito sa sa toe area, well padded din. Dito okay pa rin, sufficient sa side. Hindi sobrang kapal. Yung tongue niya okay lang din, no? Hindi sobrang kapal din, sakto lang for my liking. Ganito lang yung gusto ko. Okay na to. No, ito yung minimum for me, no? Tapos yung step-in comfort nito guys, syempre no, Adidas Boost to eh. So malambot talaga, nagdi-dig in, may compression, napakasarap sa paa, kahit actually pang lakad-lakad nito. Kasi guys kahit may shank plate siya, kahit may carbon fiber shank plate, okay pa rin, malambot pa rin sa loob. No? Though lagi naman yan ang case pag X-step. Masasabi ko yan, mostly X-step na shoes,
talagang nandun yung comfort. No, hindi tinipid yung pads, yung comfort hindi tinipid, no? Minsan hindi ko ma-explain kung bakit napaka-comfortable niya. Tignan nyo naman. May shank plate to pero maraming forefoot flex, heel to toe transition magiging maganda, mid-cut nakakagalaw ng maayos yung ankle ko. Yung ankle. Yung fit niya nga lang, ito. Sa mga wide foot, kahit pa super wide foot kayo, panalong-panalo to sa inyo. Kaso lang sa akin, parang naging masyadong maluwag. Ang ginawa ko, hinigpitan ko lang to. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, pag hinigpitan niyo yung lace, maganda yung lacing system niya, nagdidig in, hihigpit, okay siya. Yun lang naman ginawa ko. Gumanda na. No? So yun guys, sa weight niya, ayan guys, 1 pound. Considering parang kung titignan mo, naka carbon fiber, naka puro infusing. Promise guys, magaan pa rin. Okay pa rin yung weight niya. Nakakagulat kasi sa support na meron ito. Ganito lang kagaan sa mga TPU plate, no carbon fiber. Ang galing, hindi ko alam kung paano nila napagaan ng ganito. Okay siya guys, sa fit and comfort, panalo siya. May mga gagawin lang kayong tweak. So, fit and comfort, 9 out of 10 po. No? Almost perfect. Lalo-lalo na guys, kung gusto nyo itong, di ba yung Adidas Boost, usually pang mall, pang lakad-lakad, pwedeng-pwede to sa ganitong forma, no? So, next punta na tayo sa cushioning. Ito guys naman, pag syempre, no, alam nyo naman na paborito ko yung mga nitrogen-infused foams, no? Yung Nitro Edge, yung Quick-Tech, kasi napakaganda ng energy return nun. Yung technology ng Adidas, syempre ginagawa rin yun sa China, so nagagawa nila ng almost the same, minsan mas ini-improve pa nga. Kasi nga, doon lang din naman ginagawa. So, improve to, sa tingin ko mas resilient nga ito mas tatagal, kasi parang mas may bounce siya pag pinipindot nyo, parang mas matigas ng konti than dun sa consistency ng Adidas Boost. May konting heel drop nga, medyo mataas dito. Isa rin na good sa paa natin, yung wide foot na mga sapatos. Hindi ko nasabi kanina sa fit and comfort. Huwag kayong matakot na gumamit ng mga wide na toe box na sapatos. Siyempre dahil sa carbon fiber shank plate pa niya, no, siyempre may bounce. Sobrang daming bounce nito, no? And mas may bounce back mas may energy return yung carbon fiber na torsion plate kaysa sa regular na TPU. Pero okay naman yung mga ganun, ha? Pero syempre, the best pa rin ang carbon fiber, di ba? Ang best dito talaga is yung kanyang impact protection. Okay na okay yung tuhod ko dito, and bouncy po yung foam na X-Step Boom. Full length po to, full length na X-Step Boom, kaya panalong-panalo talaga. By the way, yung mga nitrogen-infused foam, nilalagay lang po siya sa mga mamahaling sapatos, mga premium shoes. Pero guys, napakamura nito. Pero skura na muna natin to, no? Cushioning, no? 10 out of 10 po talaga to sa akin. Kasi okay na okay yung pa ako, balance siya, may court feel pa rin. Guys, pag walang court feel, syempre, hindi yan perfect. No, hindi perfect yung score nito. Pero dahil may court feel pa rin siya, kasi nga parang dinesign pa rin naman siya kay Jeremy Lin Kaya may court feel pa rin kasi si Jeremy Lin is point guard. Alam nyo naman, di ba? So, panalong-panalo to. Next, punta na tayo sa breathability. No? Breathability doon, medyo yun yung kanyang parang kahinaan, weakness, no? Ito lang yung breathable na area, yung tongue. Dahil po very enclosed, very supportive yung uppers, and puro infusing, tingnan nyo naman, puro plastic infusing yan. For durability naman, no? Pero nga, yung breathability, syempre, babagsak. So, dahil dyan, yung breathability, hindi na natin kailangan patagal no? 7 out of 10 po ito sa breathability kasi wala halos mapasok na hangin dito, para mga 10% lang, no? Pero dito lang, meron naman. Buti na lang meron dito, kaya kahit pa paano naman, pasang-awa tayo sa breathability score. Punta na tayo sa price tag na feeling ko ito na naman ang kanyang strong point kasi sobrang mura niya. Parang nasa 3,800, 4,000 na lang siya pag may voucher pa kayo. Umaabot ng 3,500 yata pa to, no? Pero guys, kahit luma na ito, no, nasa top 8 ko pa rin ito, and worth it pa rin siyang sobra. Price tag, hindi na kailangan patagalin. Main shoes, signature shoes pa rin ito. Naka carbon fiber.
Ang ganda ng performance, traction, safety and support. Puro 10 out of 10 yan. Pati yung kanyang cushioning nga, 10 out of 10 din. So, syempre naman, price tag. Worth it na worth it. 10 out of 10 na naman po tayo dyan, no? So, yun guys, alam nyo na yung reason kung bakit ko siya naisama sa aking top 8 budget shoes. Kasi talagang panalong-panalo po ito. No, very versatile na sapatos. Almost 4 positions pwedeng gumamit nito. Napakamura pati. Pwede pong pamorma. Pwede nyo other sports to kasi low cut naman makakagalaw yung paa nyo. Pwede pamorma kasi sobrang pogi. Lalo na itong colorway na to. Marami pang colorway guys. Huwag kayong mag-alala. Maglalagay ako ng link dyan para makita nyo yung price. And yung mga colorway baka magustuhan nyo. And guys, yung performance hindi ako mapapahiya dito. I-click nyo na yan. Pero kung naghahanap pa kayo ng mga ibang Jeremy Lin shoes, maglalagay po ako ng mga link dito. And yung bilog dito, paki-pindot na rin para makasubscribe po kagad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin po tatandaan. So always, always drink your protein. Bye!